Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na kakayanin pa rin nilang maipatupad ang pagtataas ng case rates para sa mas maraming sakit. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, inusisa ni Marikina City Representative Stella Luz Kimbo sa PhilHealth kung paano ito may sasakatuparan sa kabila ng zero subsidy sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Aabot kasi sa 271 billion pesos ang planong gastusin ng PhilHealth para sa dagdag na case rates ngayong taon. Sources of funds for year 2025 are the following. Number one, from the direct contributors of 203 billion pesos, investment of 20 billion pesos, and the surplus 150 billion pesos. This is a total of 373 billion pesos, Mr. Chair, Honorable Representative Kimbo. Now, if we're going to compare this one to the total approved corporate operating budget of PhilHealth of 284 billion pesos, still PhilHealth has an available funds of 89 billion pesos, Mr. Chair. This is, hindi po kasama po dito ang ating na siniseparate na pondo, the reserve fund of 280.5 o 281 billion pesos, Mr. Chair. Para kay Kimbo, magandang balita ito dahil mayroong aasahan ang taong bayan sa mas maayos na serbisyo mula sa PhilHealth. Bukod dito, buhay na buhay raw ang state health insurer kahit walang matatanggap na subsidiya ngayong taon. Meron ka pang kulang-kulang 101 billion na unused na SARO. May 80 billion na unused SARO at may 21 billion na unreleased appropriations. Pero hindi pa natin binibilang dyan yung kinikita natin sa investments. Buong taon yun eh. So more or less, sabihin na natin very conservative. 20 billion, conservative po. Meron po kayong 389 billion at the least. Samantala, nakakaramdam din umano ng pressure ang PhilHealth na ayusin ang kanilang koleksyon ng mga premium. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.